Hindi sumipot si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban sa Vice. Para sa detalye, magbabalita si Mobile Journal, Amy Atienza. Amy, ano raw ang rason kaya hindi humarap sa hearing si VP Sara? Yes, Cheryl, tuloy-tuloy nga dito sa House of Representatives ang House Justice Committee para pagsagawa itong pagdinig para nga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon ay absent pa rin si VP Sara at mariin niya kasi nga ginigit dito na isang fishing expedition ang ginagawa ng Kamara. Pero paglilinaw naman ni Justice Committee Chairperson Jerry Lubistro na ito ay paglilinaw niya na hindi ito isang trial kundi hearing lang para makita nga yung mga basihan kung magpapatuloy nga ba yung impeachment sa Senado. Bukod pa dyan, nilinaw niya na alam naman daw ng House Justice Committee na may mga petisyon na nga rin na inihain itong kampo ni VP Sara para nga doon sa pagpapatigil ng impeachment proceedings laban sa kanya. Sa ngayon, Cheryl, ay naririnig na natin yung presentasyon ni alleged bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga tungkol nga doon sa mga nangyari or timeline of events na may relasyon kay VP Sara. At yun nga, titingnan pa natin kung ano nga ba yung mangyayari pa dito, lalo na at may mga clarificatory questions pa na nais ibigay ang House Justice members ukol nga dito. Cheryl. At sa pagharap nga, linawin lamang natin, Amy, sa pagharap nga nitong si Madriaga, ano yung focus? Saan naka-focus ang mga itatanong sa kanya? So far, Cheryl, yung naririnig natin dito sa naging katanungan niya ay yung sa affidavit na inihain niya, napirmahan niya rin. Una, yung original copy na may 5 pages nga daw kung saan sinasabi nga na nakatanggap pa siya ng siya yung mismo nagde-deliver ng mali-malitang pera o bondo ng confidential funds. Bukod pa dyan, pati yung statement niya na sinasabing yung 2022 electoral campaign ni VP Sara ay funded nga daw ng POGOs, pati na rin ng drug lords. So far, may narinig pa tayo dito sa supplemental naman na affidavit kung saan sinasabi niya nakatanggap din siya mismo ng around 25 million pesos mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun nga, tingnan pa natin kung ano pa yung masasabi niya nga hinggil dito. At maliban kay Madriaga, ano pa yung inaasahang magiging highlights nitong tatalakayin sa hearing ngayong araw? Kanina, Cheryl, narinig natin muna yung naging pag-confirm nitong si Attorney Pantonal na siyang naging pumirma din or nag-notarize nitong mga affidavit ni Madriaga. At yun nga, excuse na siya, pero abangan pa rin natin yung magiging kalakay naman or yung magiging daloy nitong pagdinig ng impeachment proceedings kasama ang NBI para nga din doon sa mga alegasyon na naihain laban kay VP Sara. Habang sa next week naman, naabangan natin kung ano nga ba yung pag-usapan naman kasama ang Ombudsman, maging ang SEC para nga naman dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Cheryl. Ano ang reaksyon ng komite sa hiling sa korte na TRO ng asawa ni VP Sara na si Attorney Man Scarpio? So far Cheryl, medyo wala pa tayong naririnig pero tuloy-tuloy naman daw yung mangyayaring pagdinig dito sa Kamara dahil nga ito pa lang yung una sa mga magiging pagdinig din ng House Justice Committee yung ukol dyan. Pero tuloy-tuloy yan hanggang April 22 at April 29 ay magkakaroon pa rin tayo ng pagdinig dito mismo sa Kamara kasama ang House Justice Committee para nga mapag-usapan yung mga alegasyon na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. So yan yung mga asahan pa natin din sa mga susunod pang araw, Cheryl. At kumusta rin ang sitwasyon sa paligid ng Kamara? So far, Cheryl, handa naman lahat dito kung sakali nga lang din na dumating itong si Vice President Sara Duterte. So far ay medyo kalmado pa naman. At syempre nakita naman natin kanina na nabigyan nga itong protective custody itong the alleged bagman na si Ramil Madriaga kung saan kanina ay nakita rin natin inaalisan pa siya ng handcuffs pati ng bulletproof vest. Pagkatapos niya ay nagkaroon na nga din siya ng oath para nga dito sa pagpapaliwanag niya at pagpapresenta niya itong mga affidavit na kaugnay dito sa impeachment. So far ay handa naman itong House Justice Committee kung sakali lang
may mangyari pa dito mismo sa House of Representatives. Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza.